Miss Ken. Miss Ken. Malapit nang lumapag ang eroplano. Halika. Sige, salamat. Mabuti na lang panaginip lang. Muli kong nakita si Zhang Hinyan ay sa Beijing dahil sa trabaho. Kailangan kong manatili sa Beijing ng 1 taon. At ang Beijing ay teritoryo niya. Matagal ka bang naghintay? Hindi, kararating ko lang. Tara na. Pasensya na. Nag-abala pa kayo na sunduin ako. Walang problema. Si Zhang Hinyan ay kapatid ng pangalawang asawa ng papa ko. Kung susundin ang test ng kamag-anak, dapat ko siyang tawaging tiyo. Pero ako at siya. Mananatili ka sa Beijing ng 1 taon? Naayos na ba mo titirhan mo? Sa hotel muna. Pagkatapos, magtatalaga ng dorm ang ospital. May kondo ako sa sentro ng lungsod. Hindi ako madalas umuwi ron. Pwede ka munang tumira dun. Hindi na po kailangan. Ang kondo na yun, malapit sa ospital na pinagtatrabuhuan mo. 10 minutong lakad lang. Talagang pong hindi na. Inayos na ito ng papa mo. Pinakiusapan niya kung alagaan ka. Paano kung dumating ang girlfriend mo? Hindi po komportable kung doon ako titira. Kanino mo naman narinig yan? Wala. Wala naman akong narinig. Manatili kang panatag. Hindi ito magiging abala. Kung ganon, maraming salamat tito. Kintang. Ano ang tinawag mo sa akin? Anong tinawag mo sa akin? Tito, Tito? pinakasalan ng papa ko ang ate mo. Kung susundin ang antas ng kamag-anak, tayo ay... Sa henerasyong ito natin ay magkaugnay. Tama ba? Sa silid sa itaas ka titira. Dumarating paminsan-minsan ang ate para maglinis. Nakasabit sa dingding ang extra susi. Kaya kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat po. Wala naman po akong kailangan. Kung ganun, ayusin mo na lang ng gamit mo. Magpahinga ka ng maaga. Babalik na ako sa unit. Sige. Ingat po kayo. Oh, hello. Tang-tang, nakarating ka na ba? Oo, ayos ng lahat. Si Kuya Henyan ang sumundo sa'yo, di ba? Paano mo nalaman? Siyempre, siya ang lumapit sa akin. Iniisip ko, total mag-i-intern ka sa Beijing ng 1 taon at nandyan din si Kuya Henyan. Magbabantayan kayo sa isa't isa. Sa susunod, huwag mo na ikwento sa kanya tungkol sa akin. Wala kahit ano. Bakit? Natatakot ka ba sa kanya? Hindi. Oo nga pala. Ikaw at si Zhu Kaiting, tuluyan na ba kayo naghiwalay? Yay! Woo! Halina't batiin natin si Kuya Ting! Maligayang karawan! Kailan mo pala plano pa kasalan si Kintang? Matagal ka na niyang hinahabol. Malapit na yan, di ba? Dahil ba hinahabol niya ako? Kailangan ko bang pumayag? Talagang napakalimig ng puso mo. Kapag masyadong agresibo ang mga babae, mas lalo siyang minamalait. Ganyan nga ang mga babae. Kailangan pa rin igalang ang sarili. Halika tagay! Total kami ni Zhu Kaiting ay tuluyan na naghiwalay. Huwag mo na siyang banggitin sa akin. Ikaw, Nakalimutan ko ang susi ng kotse. yung sinabi ko kanina, narinig ba niya yung sinabi ko?
Ang bahay na ito, hindi naman siguro ganun kasamang soundproofing. Kung may mangyari, pwede mo akong tawagan. Naiintindihan ko. Tulungan mo akong imbestigahan si Sukay Ting. Kung nagkaroon ba sila ng relasyon ni Kintang at kung bakit sila naghiwalay. Ang nararamdaman ko para kay Zhangin yan ay magiging lihim ko sa buong buhay ko. Ang pinakamabigat kong pasanin sa ilalim ng takip silim. Minsan na naming hinalikan ng isa't isa, hindi mapaghihiwalay. Sapat na yun. Hello, Tito. Lumipat ka na? Oo, naglaan ng dorm ang ospital kaya dito na ako tumira. Hindi ba sinabi kong doon ka na lang sa akin? Nahihiya akong makabala pa sa inyo. Kintang, iniiwasan mo ba ako? Hindi. Bumalik ka ngayon din. Kung hindi, tatawag ako sa papa mo. Huwag po kayong tumawag sa papa ko. Pagkalipas ng isang oras, kapag wala ka pa sa Jingyuan, hindi ako magdadalawang isip na pumunta sa dorm niyo sa ospital para tulungan ka mag-impake. Andito na po ako. Kintang, iniiwasan mo ba ako? O natatakot ka lang sa akin? Hindi po. Tumingin ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung bakit. Ang ate mo! Ang ate mo! Hindi ba ayos? Nangangako kung hindi na kita paiyakin o painisin. Pero bawal ka na maghanap na ibang batang babae para pagsilosin ako. Anong ibang batang babae? Yung taga-pamilyang Ken na yun? Ano nga bang pangalan niya? Kentang? Sobra ka lang mag-isip. Ano ba talagang relasyon niyo? Palagi siya nakadikit sa'yo. Nagsiselos ako. Ang papa niya ang magiging bayaw ko. Anong relasyon pa bang pwede? Ganun pala. Pinapalalim mong relasyon mo sa magiging pamangkin mo. Kung ganun ang usapan, kapag nakita niya ako balang araw, dapat ba akong tawagin niyang tita? Magsalita ka. Kakamali po kayo ng akala. Hindi ko kayo iniiwasan at hindi rin po ako natatakot sa inyo. Pagod po ako buong araw sa internship. Gusto ko na pong umuwi at magpahinga. Tang-tang, May kailangan pa po ba kayo? hindi ko maintindihan. Dati, sobrang dikit mo sa akin. Tito! Ang mga salitang sinabi ko noon. Huwag niyo na pong seryosohin. Gising ka na. Kumain ka na ng almusal.
Kumusta pala ang tulog mo kagabi? Ayos naman. Lalamig sa mga susunod na araw. Magdala ka ng mas makapal na damit. Huwag kang magkakasakit ha. Salamat, Tito. Busog na po ako. Dandahan lang kayo sa pagkain, Tito. Darating mamaya ang ate para magligpit. Salamat po, Tito. Mauna na po ako sa ospital. Sandali. Ihahatid na kita. Hindi na po, malapit lang. Mga 10 minuto lang ang layo. May aasikasuhin din ako sa ospital ninyo. Dadaan lang ako. Huwag kang gagalaw. Tito, ikaw. May dumi sa gilid ng bibig mo. Salamat po, Tito. Kaya ko naman pupunasan mag-isa. Ganito ka ba talaga kailang sa akin? Hindi naman. Na nagkaroon ka ng karelasyon at naghihiwalay din. Ang pagpunta mo ba dito sa Beicheng ay para pahilumin ang sugat sa puso mo? Base sa resulta ng pagsusuri, wala namang seryosong problema. Magpahinga ka lang ng mabuti. Huwag masyadong mag-isip. Relax mo ang sarili mo. Doktor, kaka-break ko lang kamakailan. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa tingin niyo po ba, posibleng dahil doon kaya ako nagkasakit? Ang psikolohikal na dahilan ay talagang nakaka-apekto ng kalusugan ng katawan. Pero wala namang problema ang mga resulta mo. Kung talaga nag-aalala ka, pwede ka naman magpatingin sa psychological department. Salamat po, Doc. Pumunta ka ba dito sa Beicheng para hilumin ang sugat sa puso mo? Oo. Tito, may iba pa ba kayong gustong itanong? Ako, hindi ba ako pwedeng makipagrelasyon? Siyempre, pwede naman. Medyo napaisip lang ako na ang dating munting dalaga ay nasa edad na ng pag-aasawa. Tara na, ihahatid na kita. Zangin yan. Talagang hindi ko naiintindihan. Ano pa bang saysay ang mga tanong mo? Mula na magpakasal sa papel ang papa ko at ang ate mo, tayo'y naging tinatawag na magkamag-anak. Hanggang dito na lang tayo. Mauna na kami. Bye-bye. Bye-bye. Kintang! Kintang, ano ba ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Bigla ka pang nawala. Pumunta ka sa Beicheng nang hindi man lang nagsabi sa akin. Tapos blinak mo pa ako. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Kintang, pumunta ka sa Beicheng nang hindi man lang nagsabi sa akin. Tapos blinak mo pa ako. Sinabi ko na sa'yo sa WeChat na maghiwalay na tayo. Maayos naman tayo ah. Bakit kailangan pang maghiwalay? Noong birthday mo, narinig kita sa labas ng private room. Nakausap ang mga kaibigan mo. Nagbibiro lang naman ako noon. Isang biro lang yun. Kaya nga magkaibang values natin, hindi tayo bagay. Nagbibiro lang naman ako sa kanila. Bakit mo ba masyadong siniseryoso? Nagkatuwaan lang kami ng mga kaibigan ko. Nung huli, nung kumain ng parents ko kasama ang papa mo, napag-usapan na mag-e-engage tayo pag-graduate mo. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Huwag mo na kong hanapin pa. Hindi ba pwedeng maghiwalay tayo ng maayos? Kintang, pwede matigilan mo na to? Okay lang ang counting drama ng babae paminsan-minsan. Pero kapag sobra na, nakakaumay na. Wala akong oras makipag-eksena sa'yo. Malina na malinaw sinabi ko. Huwag ka na mag-assume. Pwede ba? Tumigil ka dyan. Ano bang gagawin mo? Sumama ka sa akin. Uwi tayo. Bitawan mo ako! Nasasaktan mo na ako! Nasasaktan mo na siya. Hindi mo ba nakikita? At sino ka ba? Wala kang pakialam dito. Kintang, ang kamay mo. Bigla ka na lang pumunta sa Beicheng. Hindi ka na rin tulad ng dati na napakaamo at sunod-sunuran. Sukaiteng, may sakit ka ba sa ulo? Siya ang... Pinapayagan mo ang sarili mo makipagbalikan sa ex pero bawal kitang-tang na magkaroon ng bagong pagpipilian. Sukaiteng, 26 na taong gulang mula sa pagkabinata ay sanay na makipaglaro sa pag-ibig. Noong kayo pa ni Tangtang, kahit panandalian siyang nagpakabae, kamakailan ay muling nagkipag-ugnayan sa dati mong nobya na si Yan Jinsin. Tama bang sinabi ko? Paano mo na malalaman yan? Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Tigilan mo ng panggugulo kay Tangtang. Kung hindi, yan ang mga nahanap mo. Matagal na kaming hiwalay. Sobrang pangit ng ugali niya kaya hindi siya karapat-dapat sa'yo. Alam ko. Noon kasi, Noon kasi ano? nung naghiwalay ang mga magulang ko, nabaliw sa sakit ang mama ko. Samantalang agad na nag-asawa ulit ang papa ko. At ang taong matagal ko nang gusto.
ay bigla ko na lang naging kamag-anak. Ako, sobrang kailangan ko lang ng makakasama. Wala lang yun. Tito, nasaan nga palang girlfriend mo? Interesado ka ba sa personal kong buhay? Hindi po. Nag-aalala lang ako na baka dahil sa akin ay makakaabala ko sa inyo. Hindi mo pa nakikita ang girlfriend ko, pero inaalala mo na agad yan. Sa totoo lang, nakita ko na po ang girlfriend mo. Kailan? Matagal na. Hindi ko na masyadong maalala. Mahalaga pa ba sa'yo? Ah, hindi. Napatanong lang ako. Tito, bakit po niyo ako tinitingnan? Tito, kayo. Tito. Tinutulungan lang kitang ikabit ang seatbelt. Bakit ka ba kinakabahan? Akala mo ba may gagawin ako sa'yo? Hindi po. Kung talagang may balak akong gawin sa'yo, wala rin silbi ang pag-iwas mo. Zhu Kaiting? Ikaw? Blinak mo lahat ng paraan para makontak ka. Kaya nagpa-appointment na lang ako para magkita ka. Akala ko nung huli. Malinaw ko nung nasabi ang lahat. Noon ay masyado akong padalos-dalos. Masakit ang mga salitang binitawan ko. Tangtang, gusto ko talaga makipag-usap ng maayos sa'yo. Nasa ospital tayo. Nagtatrabaho ako. May inireserba akong mesa. Hindi ba paborito mo ang hotpot? Hihintayin kita matapos sa trabaho. Sa pagitan nating dalawa, wala nang kailangan pang pag-usapan. Kung hindi mo ako pagbibigyan na mag-usap tayo pagkatapos ng trabaho, kung hindi, araw-araw kong magpapa-appointment para makita ka. Ikaw nang pumili. Sige, papayag akong makipag-usap. Pwede ka na bang lumabas ngayon? Huwag mong gambalain ang mga totoong pasyente. Ay, kung ganun, hihintayin kita sa hotpot restaurant. Kapag hindi ka dumating, babalik ako bukas at kukuha ulit ng appointment. Nandito ka na. Tapos ka na ba sa trabaho? Anong gusto mong kainin mamaya? Ipapagawa ko kay ate. Pakiusap, sabihin niyo kay ate na huwag na siyang magluto para sa akin mamaya. Kakain ako sa labas kasamang kaibigan ko. Alamin agad kung nasin si Kintang. Mag-usap tayo. Seryoso ka ba talaga sa pagkikipaghiwalay? Oo, Dahil lang sa isang biro? para sa akin hindi yun biro. Ayos lang, sagutin mo. Huwag mo nang pansinin. Kintang, sa katapusan ng taon na to, babalik tayo sa Ancheng. Ayusin na natin ang pitsa ng kasal. Paano naman si Jingsen? Anong kinalaman niya rito? Hindi ba natin nakilala ang mga magulang natin? Hindi ba kayo nagkabalikan? Nagbibiro ka ba? Ako at si Jinsin, matagal na kaming tapos. Saan galing ang sinasabi mong balikan? Sa tingin mo maniniwala ko? Zhu Kaiting, seryoso ako sa pagkikipaghiwalay. Kintang, huwag ka nang masyadong mag-inarte. Iniwan ko ang sarili kong mga gawain at tumayo pa ako sa paycheck para suyuin ka. Ano pa bang gusto mo? Sa ilang taon natin pagsasama, hindi ka ba kontento kahit hindi pa kita ginagalaw? Sige, ngayon ko gagawing opisyal ng relasyong ito. Kuya Hinyan. Huwag kang matakot. Andito ako, huwag kang matakot ha. Huwag kang gagalaw.
May iba ka pa bang sugat? Wala na. Hinalikan ka ba ni Zhu Kaiting? Madalas ba kayo maghalikan nung kayo pa? May iba pa ba siyang ginawa? Wala. Kintang. May hangganan ng pasensya ko. Talagang wala. Akala mo ba mabait talaga ako? Nakaya kong tiisin ang lahat? Kumain ka na ba? Hindi pa. Ililibre kita ng pagkain. Tara na. Anong nangyari? May lagnat ka. May nagkasakit sa bahay. Nasa ospital ako. Hindi muna ako pupunta. Mag-usap na lang tayo kapag nagkita na tayo. Sige. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas okay ka na ba? Oo, mas mabuti ng pakiramdam ko. Kintang! Talaga bang ikaw yan? Nakita ko sa listahan ng ward ang pangalan mo. Akala ko may kaparehong pangalan lang. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Oo, medyo nilagnat ako. Ano bang nangyari? Ngayon lang kita nakita sa trabaho. Hindi ba okay ka naman kanina? Baka, dahil kakarating ko lang sa Beijing, hindi pa ako sanay sa lugar na ito. Kung ganun, bakit hindi ka nalang mag-leave bukas at magpahinga ng isang araw sa bahay? Mababang lagnat lang naman. Kung may IV lang, bukas ay okay na ako. Ah, sige, ayos. At sino naman to? Isang nakakatanda sa pamilya. Hello po. Ako si Zaulu. Kakatrabaho ni Kintang sa parang departamento. Kung ganun, Kintang, magpahinga ka ng maayos ah. Sabihin mo lang sa akin kapag tapos ng IV. Sige. Parang hindi yata ito kamag-anak ni Kintang. Parang siya ang boyfriend niya. Hindi ka mag-anak. Pinagpaalam na kita sa trabaho. Hindi mo na kailangan pumunta. Pero wala na akong lagnat. Okay nang leave mo. Magpahinga ka na lang dito sa bahay ng isang araw. Ah, Halika rito. ano po bang kailangan niyo? Kailangan pa ba kitang buhatin? Hindi na kailangan. Kinta, pupunta ka ba dito mag-isa o ako pupunta sa'yo? Kung pupunta ako dyan, hindi ko magagarantiya kung sa umaga anong gagawin ko sa'yo.
Kinausap kita kagabi. Hindi. Wala naman nangyari. Ano ba sinabi ko? Naiyak ka na agad. Kung wala namang iba, babalik na lang ako sa kwarto. Tito! Kanino ko pa sinasabi sa'yo na lumapit ka? Hindi ko pa nga ginawa sa'yo, kaya natatakot ka na ng ganito. Kung ginawa ko nga talaga, ano kayang gagawin mo? Huwag po ganun. Si Zukaiting ba pwede kang ganituhin? Hindi. Kayong dalawa ay nag-usap na tungkol sa kasal, pero hindi sinabi sa akin. Kung hindi ka pupunta sa Beicheng, baka hanggang ngayon hindi ko pa malalaman. Hindi ko pa rin siya pinapangakuan ng kasal. Wala akong sinabing oo. Balak mo ba na hindi na makipag-ugnayan sa akin magpakailanman? Ikaw ang tito ko. Hindi tama na ganito tayo. Kintang, pwede mo ba talagang isipin ako bilang tito mo? Talaga lang ba? Sa trabaho lang to. Sige, naiintindihan ko. Darating din ako. May biglang task. Kailangan ko nang umalis. Hindi ako babalik sa mga susunod na araw. Magpahinga ka ng maayos. Kung gusto mo ng pagkain, sabihan mo si auntie. Kung may emergency sa mga araw na ito, pwede mong kontakin ang kaibigan ko. Ang pangalan niya ay Yandong. Ipapadala ko sa iyo ang numero mamaya. Delikado bang task mo? Kailan ka babalik? Hindi ko pa tiyak. Pasensya na. Dahil confidential ang trabaho mo. Hindi ko dapat tinanong. Yung huling kasama mo, bakit hindi ko siya nakita sa ospital itong mga nakaraang araw? Nag-away ba kayo? May ginagawa siya. Parang hindi naman siya matanda. Mga 30 years old yata. Paano siya magiging matanda sa'yo? Anong matanda? Tito? Tito? Sabi nila ang pamangkin parang kamukha ng tito. Pero sa tingin ko, hindi kayo magkamukha. Hindi rin kami related. Bakit hindi mo siya tinatawag na tito? Ang tito ay gwapo naman. Bakit ka ba ganito ka-curious? At narito na ako sa ward. Kasama mo ba ako sa rounds? Hindi na. Doon lang ako sa tabi lang. Sa tabi. Sige, sige. Sinabi ko lang ang dalawang bagay. Galit ka na? Tingnan mo yung tito na yan. Sigurado akong may relasyon kayo. Auntie, gabi na. Hindi mo na kailangan magluto para sa akin. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ng boyfriend ko? Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ng boyfriend ko? Ako. Kamag-anak niya ako. Anong kamag-anak? Pinsan? O goddaughter? Hindi. Pamangkin na babae. Pamangkin na babae? Bakit hindi ko alam? Meron siyang isang ganitong kalaking na pamangkin na babae? Magsabi ka ng totoo. Kung aamin ka ngayon, kaya ko pang igalang ka. Kung magsisinungaling ka, hindi kita palalampasin. Talagang ako ang pamangkin ng babae niya. Kung hindi ka maniniwala, tawagan mo siya. Wala siya. May mission siya. Walang saksi kung mamamatay ka. Kayo ba? Kailan nagsimula ang relasyon niyo? Hanggang saan ang naging relasyon niyo? Nagkisiping na kami. Sandali lang. Maghanap ako ng testigo. Hello, Mr. Yan. Ako si Kintang. Kailangan ko ang tulong mo. Saan ka pupunta? Matutulog.
Pero yun yung kwarto ni Hinyan. Sinabi ng tito ko na matutulog ako doon. Nagpapanggap ka ba? Tito pa rin? Akala mo maniniwala ako sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, hindi ka pwedeng lumabas kahit saan. Yandong, magsabi ka sa akin na totoo. Ang babaeng ito, siya bang karelasyon ni Sang Hinyan? Ang babaeng ito, siya bang karelasyon ni Sang Hinyan? Ang pangalan niya ay Kintang. Siya ang anak ng asawa ng ate ni Hinyan. Habang papunta ka dito, naayos na lahat ang paliwanag, di ba? Tawagin mo si Sang Hinyan. Gusto kong harapin siya ng personal. Jiangchu, huwag mo na akong istorbohin, pwede ba? Ano bang iniistorbo ko? Laging iniwasan ako ni Sang Hinyan. Ayaw niya akong makita. Gusto ko linawin kung may iba siyang babae sa likod ko. Ako na naman ba ang may kasalanan? Bakit? Kung magpapatuloy ka, kakausapin ko lang ang kapatid mo. Ngayon din. Si Sang Hinyan ay nagtatago ng babae sa bahay. Huwag mo nang gamitin ang kapatid ko bilang pangontra. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Talagang siya ang pamangkin ni Hinyan. Mahal na mahal ni Hinyan ang pamangkin niya yun. Kung may mangyaring masama sa kanya, mananagot ka kay Hinyan. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita nasabihan. At ikaw rin. Maghintay kayo sa akin. Pasensya na. Nataranta ka pa, Kintang? Ayos lang. Talaga bang karelasyon siya ng tito ko? Ah, hindi. Ang pangalan niya ay Jiangchu. Kasama siya ni tito mo sa high school. Sinundan niya ang tito mo mula Anqing hanggang Beicheng. Hindi siya interesado sa kanya. Pero may susi siya ng bahay ni tito. Ah, tungkol dito. Pag-usapan na lang pagbalik ni Hinyan para sa kaligtasan. Nakikipag-ugnayan na ako sa locksmith para palitan ng lock. Nakailang nobya na ba si tito? Grabe ka naman. Huwag naman ganyan. Baka awayin ako nun. Wala kahit isa. May mukha ka pa ring magtanong. Nakakailang man tito mo? Talagang ang tao kumpara sa tao, nakakainis. Pasensya na. Tunay nga siyang kaibigan niya. Mukhang pala kaibigan at madaling kausap. Pero talagang hindi nagbibigay ng impormasyon. Wala kang makukuha ang sagot. Pero si Sang Hinyan, yun nangyari ilang taon na nakalipas. Ayoko nang maranasan muli. Pagdating mo, sinabi ng director, diretsong pumunta ka sa reception room. Ngayong linggo, sasamahan ka niya sa pagbisita. Sige, pupunta na ako. Magandang umaga, director. Ah, magandang umaga naman. Ah, bakit ka naman nakamas ngayon? Medyo masakit ang lalamunan ko ngayon. Siguro napaso lang. Ikaw talaga? Hello? Doktor, hindi ko alam kung bakit kumakilan masakit ang tiyan ko. Pwede mo ba akong tingnan? Masakit ang tiyan? Kumain ka ba ng hindi magandang pagkain? May nakaraan ka bang ganitong sakit? Wala. Pero, kumakailan lang, nagkaroon ako ng miscarriage. Simula ng operasyon ko, medyo masakit siya kaunti. Sa nagkarang 2 araw, mas sumakit, nagkaroon pala ng miscarriage si Jiangchu. Kanya ba yun? Kailangan pumunta ka sa OBGYN. Hindi ko kayang tignan dito. Tutulungan kitang mag-transfer. Hindi ba pwede sa internal medicine? Hindi. Kailangan mo pumunta sa OBGYN department. Heto. Dalhin mo itong slip at mumila. Sige, salamat, doktor. Walang anuman. Sang Hinyan, pati si Jiangchu, nagkaroon na ng miscarriage dahil sa'yo. Inabala mo naman ako. Ano bang ginagawa mo? Ah, sige, alis na ako. Kita tayo bukas. Bukas na lang. Bye. Nakabalik ka na. Sakay na. Ah, Kumusta naman ang katawan mo? May lagnat ka pa ba? wala na. Habang wala ako rito. Namiss mo ba ako? Namiss mo ba ako? Bakit hindi mo lang tanungin sa akin mismo? Tanungin tungkol saan? Kung nakailang girlfriend na ako, Alam na niya. Lahat na. gusto mo pa bang malaman ngayon?
Wala kang girlfriend noon? Ngunit meron ka naman ngayon. Tito, hindi ako interesado sa personal mong buhay. Tanong ko lang ng basta-basta. Pero ikaw pa rin, kailangan mo itong ipaliwanag sa girlfriend mo tungkol sa relasyon natin para walang maling pagkakaintindihan. Sigurado ka bang hindi ka interesado? Oo. Walang interes. Walang interes pero nagtatanong. Pasensya na, hindi na mauulit. Ito ang bagong susi. Aakyat na muna ako. Kapag handa ng hapunan, tatawagin kita. Sige. Dumating na ba siya sa bahay namin? Oo. Saan ang galing ang susi? Ibinigay niya Fancy. Sabi niya hindi siya kampante sa'yo kaya gusto niya akong tulungan bantayan. Wala na susunod na pagkakataon. Kung hindi, Tita, nasa North City ba ang girlfriend ni Tito? Andyan ba? Hindi. Bakit? Ibig sabihin, meron siyang girlfriend talaga? Hindi na single? bumaba ka na, kain na tayo. Sige. Halos 30 years old ka na. Kailan mo balak pagkasalan si Franze? Abala ako sa trabaho, wala akong oras dyan. Huwag kang magbigay ng palusot. O baka may ibang babae ka sa labas. Walang balak pagkasalan si Franze. O sige, meron na. May gagawin pa ako. Tatawagan kita mamaya. Narinig mo ba lahat? Wala. Wala akong narinig. Lumapit ka. Lumapit ka. Hindi ba sabi mo kakain tayo? Gutom na ako. Kakain muna tayo. Natatakot ka sa akin. Dahil sa ginawa ko sa'yo. Wala naman. Tito, wala kang ginawa. Hindi mo ba iniisip na sa ganitong pagpapaliwanag mo, pwede mo na palampasin na parang walang talaga nangyari? Tito, Alam ko nang mabuti kung ano ang ginagawa ko, Kintang. Tito, may girlfriend ka. Kung may kailangan ka, pwede mong gawin yun sa girlfriend mo. Hindi ako ganyan. Ayoko rin mangyari sa atin anumang bagay. Ikaw ay mas matanda sa akin. Kahit gusto mo lang maglaro, hindi dapat sa akin. Kaya iniisip mo na gusto ko lang gamitin ka? Kaya iniisip mo na gusto ko lang gamitin ka? Hindi ba? Tama ba? Ganito mo ako nakikita? Zangin yan. Ngayon na ganito ang sitwasyon, tayong tito ko na lang ang maaari. Ang gusto ko lang ay panatilihin ang hanggang ethical na ito. Huwag mo na akong pilitin pa. Sige. Tatanungin kita. Bakit ka pumunta sa North City? Nasabi ko na. Nandito ako para pagalingin ng sugat sa puso Talaga ko. bang gusto mo si Zukaiting? Gusto ko siya noon. Eh ako naman. Ano? May gusto ka rin ba sa akin? Sagutin mo ako. Hindi. Kinta. Tumingin ka sa mga mata ko habang nagsasalita. Hindi kita nagustuhan. Hindi kita gusto. Kung hindi mo ako gusto, bakit ka umiiwas sa akin? Hindi ko naman. Akala mo ba madali akong lokohin? Akala mo hindi ko napansin? Iniisip mo ba kung ano ang ginagawa ko? Nagkakamali ka. Tinuturing lang kita bilang isang kamag-anak. Wala akong ibang iniisip. Pero may iniisip ako. May damdamin ako para sa'yo.
Gusto mo man o hindi, mula nung pinili mong pumunta sa North City, hindi ka na makakatakas. Hindi ka na makakatakas. Bakit ako dapat? Walang dahilan. Huwag. Zangin yan. Huwag. Tigilan mo. Zangin yan. Huwag. Huwag mo akong pahirapan. Hindi ba hinahamak mo na ako? Patuloy ka pa ba? Halika pa. Pwede mo ba akong palampasin? Magpapakasal ka na. Hindi ako magpapakasal. Pero may girlfriend ka. Palagi mong iniisip na may girlfriend ako. Kaya ganito mo ako tinitignan. Hindi. Kintang. Hindi ako nagsisinungaling. Kahit may nobya ka, wala. Hindi tayo pwedeng... Hindi pwede, pero pwede rin. Kintang. Susunod ka ba sa akin? Susunod ka ba sa akin? Bibigyan pa kita ng kaunting oras. Pero hindi magtatagal. Kintang. Hindi ka makakatakas. Halika dito. Samahan mo kong uminom ng isang baso. Ano nangyari dito? Bihira kang uminom para malimutan ang problema dahil ba sa pamangkin mong babae, si Kintang? Alam mo, pero tinatalong mo pa rin. Walang problema. Nakiusisa na ako para sa'yo. Noong nakarang araw, pumunta si Zhu Kaiting sa North City para makipagbalikan siya kay Kintang. Pagkalipas ng ilang araw, nasa tabi na niya si Ya Jinsin. At balak na silang magpakasal. Siguro, hindi na siya magagambala sa pamangkin mong babae. Ikaw at si Yan Fanzi, ano na nangyari? Anong relasyon ko naman sa kanya? Bakit parang ayos na? Bumalik na sa bansa si Yan Fanzi. Hinahanap-hanap ka din niya. Tingnan ko sa kilos niya, gusto niya makipagbalikan sa iyo. Pero babae rin siya. At ikaw pa ang nagtalikod sa kanya noon. Kaya ngayon, nahihiya na siyang direktang makita ka. Kaya ginagawa niya lahat ng paraan para makipag-ugnayan sa mga kakilala mo. Pero sa tingin ko, may nararamdaman pa rin siya para sa iyo. Gusto mo ba akong humadlang? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magkita kayo. Hindi ko gusto. Ang tapang mo naman. Pag-ibig eh. Hindi mo maintindihan. Sige na nga, ako na lang single dog. Hindi ko talaga maintindihan. Halika, uminom na tayo. Tumigil ka. May kailangan ka ba? Hindi ba pwede lang kitang kontakin kahit walang dahilan? Pamangkin kong babae? Nung araw ng aking check-up, nandyan ka lang sa tabi at nakikinig, kaya hindi ko na uulitin. Alam mo naman, para kay Zhanghin yan, napagdaanan ko ang pagpapalaglag. Ngayon, tila ba siya umiiwas sa akin? Ayaw managot. Sinasabi ko, ano bang dapat gawin?